May mga desisyon sa buhay na kahit gaano kasakit, kailangan nating gawin para sa mga taong tunay nating minamahal. Handa na ba kayong pakinggan ng isang kwentong susubok sa tibay ng inyong puso at sa inyong paniniwala sa pag-ibig? Paano kung ang taong minsan nang dumurog sa iyong mundo ang siyang tanging pag-asa mo? Hihiramin mo ba ang kahapon para lang madugtungan ang bukas ng pinakamamahal mo? Kahit kapalit nito'y muling pagbubukas ng mga sugat na akala mo'y naghihilam na. Samahan ninyo ako at sabay nating pakinggan ang kwento ni Liwayway. Huminto ang taxi sa tapat ng isang modernong bahay na may mataas na gate na itin. 2 palapag ito, yari sa salamin at bakal at napapalibutan ng isang hardin na halatang alagang-alaga. Para itong isang kuta, maganda, malamig at banyaga sa paningin ni Liwayway. Ito na ang tahanan niya ngayon, ang tahanan ng lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Bumaba siya ng sasakyan at sa bawat hakbang niya palapit sa gate, pakiramdam niya ay may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Naninikip ang dibdib niya at may mapaklang lasa sa kanyang lalamunan. 2 taon. 2 taong sinubukan niyang kalimutan ang lahat at bumuo ng bagong buhay sa Canada kasama ang iisa niyang yaman. Ngunit sa isang iglap, heto siya, bumabalik sa barong mahinahon, isang lugar na kabaligtaran ang pangalan nito. Dahil dito niya naranasan ang pinakamatinding unos ng kanyang buhay. Hindi ito ang bahay nila. Ang bahay nila ay ang bahay, amihan, isang maliit na tahanan, malapit sa dagat, yari sa kahoy, at amoy alat ng hangin. Iyon ang tahanan na binuo ng kanilang mga pangarap. Itong bahay na nasa harapan niya ngayon, ito ay simbolo ng lahat ng kanyang kabiguan. Huminga siya ng malalim. Pinigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay at pinindot ang doorbell. Ang tunog niyon ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng umaga. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng seda ng bestida ang lumabas. Ang buhok nito ay alon na nakalugay, at ang ngiti sa mga labi ay matamis ngunit may halong pagtataka. Si Mahalina. Mas gumanda ito. Mas nagkaroon ng kumpiyansa. Ang kumpiyansa ng isang babaeng alam na siya ang nagwagi. Nawala ang mangiti ni Mahalina nang makilala siya. Napalitan niyo ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang tinging nanunuri. Mula ulo hanggang paa na parabang isa siyang basurang inanod sa pampang. Liwayway. Halos pabulong na sabi nito. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Sa halip, ang mga mata niya ay naghagilap sa likuran ni Mahalina. Kung saan sa sala, nakita niya ang isang figurang natigilan sa pag-aayos ng mga libro sa estante. Sisilang. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liwayway ang pagkawala ng lahat ng kulay sa mukha nito. Ang lalaking 2 taon niyang sinumpa sa kanyang isipan ay naroon. Ilang metro lang ang layo, ngunit parang 1,000 milya ang agwat nila. Anong kailangan mo? Muling tanong ni Mahalina. Ngayon ay may diin na ng pagkainis sa boses nito. Hinarangan niya ang daan na parabang aari nito ang bawat sulok ng lugar na yon. Tuon na lamang nagkaroon ng lakas si Liwayway na magsalita. Ang boses niya ay walang emosyon, malamig at kontrolado. Itinuon niya ang kanyang mga mata kay Silang. Binabaliwala ang babaeng nasa harapan niya. Kailangan kitang makausap. Silang, tungkol sa anak mo, ang pagbanggit sa kanilang anak ang nagpabalik kay Silang sa realidad.
dahan itong lumapit. Ang mga mata ay hindi maalis kay Liwayway. Puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Liway, paano? Bakit ka nandito? Hindi pa rin pinansin ni Liwayway ang tanong. Sa halip, tumingin siya kay Mahalina, ang babaeng sumila ng kanyang pamilya. Ipinapaalala ko lang sa'yo, sabi ni Liwayway. Bawat salita ay mabigat at may bigat ng 2 taong sakit. Ako pa rin ang legal na asawa at nandito ako para hiramin ang asawa ko para sa anak namin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Mahalina. Iranin. Nagpapatawa ka ba? Pagkatapos mong umalis at hindi magparamdam, babalik ka rito at, wala akong panahon para sa'yo. Putol ni Liwayway sa sinasabi nito. Ang boses ay nanatiling matatag. Muli siyang tumingin kay Silang. Kailangan ka ni Sinad. Kailangan ka niya ngayon. Doon nanag. Iba ang ekspresyon ni Silang. Ang pagkalito ay napalitan ng pag-aalala. Bakit? Anong nangyari kay Sinad? Nasa ospital ba siya? Maayos lang ba siya? Uminga ng malalim si Liwayway. Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan niya, ang pagsasabi ng katotohanan kahit siya ay hirap nang tanggapin. Hindi siya maayos, Silang. Ang lamig sa kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng lama. May sakit si Sinad. Maluga. Anong sakit? Aalin lang ang tanong ni Silang. Hahakbang sana palapit, ngulit aalangan. Stage 4. Bone cancer. Ang 4 na salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Liwayway na parang lason, at ang epekto nito kay Silang ay mabilis at brutal. Napahawak ito sa pader na para bang biglang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang kaninang pagkalito at pag-aalala ay napalitan ng purong takot at hindi paniniwala. Hindi totoo yan. Halos wala ng boses na sabi ni Silang. Samantala, si Mahalina ay napanganga. Hindi makapaniwala sa narinig, ngunit mabilis na nakabawi. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ngisi ng tagumpay. Kahit na, sabi ni Mahalina, ang boses ay puno ng panunuya. Lumakad ito papunta sa isang drawer sa ilalim ng tea. May kinuha at bumalik. Wala ka ng karapatan dito at wala na siyang obligasyon sa inyo. Inihagis ni Mahalina ang isang brown envelope sa ibabaw ng center table. Ang tunog ng pagtama nito sa salamin ay umalingaw-ngao sa buong sala. Nanatiling nakatingin si Liwayway kay Silang na ngayon ay parang isang estatwang nabasag. Ngunit ang mga mata niya ay dahang napabaling sa envelope. Uli ka na sa lahat, deklara ni Mahalina. Ang boses ay matagumpay. Pinirmahan na niya ang annulment papers. Ang mga salita ni Mahalina ay parang ugong na lang sa pandinig ni Silang. Annulment papers. Ang isip niya ay blanko, hindi maproseso ang impormasyon. Anong papeles? Kailan siya pumirma? Ngunit kahit ang mga tanong na yon ay mabilis na naglaho, tinabunan ng 4 na salitang paulit-ulit na pumatatak sa kanyang utak na parang silang plaka. Stage 4, bone cancer. Napatingin siya sa envelope na nasa mesa. Pagkatapos ay kay Mahalina na nakangisi at sa huli, kay Liwayway na ang mukha ay isang maskara ng pagpipigil at sakit. Ngunit ang nakikita niya talaga ay ang mukha ng kanyang anak, si Sinad. Ang maliit na batang huli niyang nakita ay isang masayahin
at maliksing bata na tumatakbo sa dalampasigan. Anong nangyari ito? Hindi ka na niya kailangan. Ulit ni Mahalina, tinuturo ang mga dokumento. Tapos na ang lahat sa inyo. Panahon na para harapin mo ang realidad. Silang. Ayaw na ang pamilya ngayon. Ngunit hindi na siya nakikinig. Isang puwersa ang humila sa kanya. Isang puwersa na mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan o pangako, ang pagiging ama. Pinaliwala niya ang kamay ni Mahalina na humahawak sa kanyang braso. Pinaliwala niya ang mga papel sa mesa. Pinaliwala niya ang bahay na 2 taon niyang tinilhan. Naglakad siya. Nilampasan si Mahalina at walang alinlangan na sinundan si Liwayway na nagsimula ng maglakad palayo. Silang! Sigaw ni Mahalina mula sa likuran nila. Ang boses ay puno ng galit at hindi paniniwala. Saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran. Hindi lumingon si Silang. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa maabutan niya si Liwayway sa labas ng gate. Hindi sila usap. Hindi kailangan. Isang tingin lang sa mga mata ni Liwayway ay sapat na para malaman niya kung saan sila pupunta. Sumakay sila sa taxi na naghihintay at sa buong biyahe papuntang ospital, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hininga at ang mabilis na tibok ng puso ni Silang. Ang bawat metro na tinatakbo ng taxi ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ni Sinag, ang unang ngiti, unang hakbang, unang salita, ay bumabalik kasama ang matinding pagsisisi. 2 taon. 2 taon siyang wala sa tabi nito. Abang siya ay abala sa pagbuo ng isang buhay na nakabasa sa pagkakamali. Ang kanyang anak ay tahimik na lumalaban sa isang giyerang hindi nito kayang ipanalo. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at antiseptiko ang sumalubong sa kanya. Isang lugar na kinatatakutan niya. Dinala siya ni Liwayway sa pediatric oncology wing. Sa bawat pintong madaanan nila, lalong bumibigat ang kanyang mga paa. Uminto sila sa tapat ng isang pinto na may nakasulat na pangalang Sinag Montenegro. Umina ng malalim si Silang bago pumasok. At doon, sa ibabaw ng puting kama, nakita niya ito. Ang kanyang anak ay payat na pahat. Ang balat ay maputla at ang dating makapal na buhok ay halos wala na. May nakakabit na kung anong tubo sa maliit nitong katawan. Ngunit nang dumilat ang mga mata nito at makita siya, isang pamilyar na kislap ang lumitaw doon, isang kislap na sa kanya lang nagmula. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng bata. Ladit, ang isang salitang iyon na sinabi sa isang boses na parang hangin ang tuluyang dumurog sa lahat ng natitirang depensa sa puso ni Silang. Gumuho ang mundo niya. Ang lahat ng bigat, lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi ng 2 taon ay bumagsak sa kanya sa isang iglap. Mabilis siyang lumapit sa kama. Halos matumba sa panginginig ng kanyang mga tuhod. Inawakan niya ang maliit at malamig na kamay ni Sinad. Napakaliit nito sa palad niya. Marupok. Hindi niya napigilan ang mga luhang sunod na pumatak sa kanyang mga mata. Walang tunog. Tanging ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Anak, nandito si Daddy. Utal niyang sabi. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Nandito na ako, Sinag. Hindi na ako aalis. Nakatingin lang si Liwayway mula sa may pinto. Pinapanood niya ang eksenang matagal na niyang kinatakutan at sa isang sulok ng kanyang puso, hinintay. Ito ang katotohanan. Ito ang resulta
ng lahat ng kanilang pagkakamali. Walang halong drama. Walang halong panunumbat. Tanging ang dalisay na sakit ng isang amang nakikita ang kanyang nag-aagaw buhay na anak. Matapos ang ilang sandali, lumapit si Liwayway. Kailangan nating kausapin ang doktor niya, mahina niyang sabi. Tumangulang, sisilang. Hindi maalis ang tingin kay Sinag na muling pumikit dahil sa pagod. Mainat niyang binitawan ang kamay nito at sumunod kay Liwayway palabas ng kwarto. Sa opisina ni Dr. Alcaraz, ang lahat ay naging mas malinaw at mas masakit. Mabait ang doktor, ngunit ang mga salita niya ay walang awa. Ipinakita niya ang mga resulta ng tests, ang mga X-ray na nagpapakita kung paano kumalat ang cancer sa mga buto ng bata. Bumibiltreg everything, Mr. Montenegro. Malungkot na paliwanag ng doktor. Aggressive chemotherapy, radiation. But the cancer is just too aggressive. It has metastasized. At this point, ang magagawa na lang natin ay palliative care to make him as comfortable as possible in his remaining time. Wala na po bang lunas? Desperadong tanong ni Silang, kumakapit sa hibla ng pag-asa. Kahit anong operasyon, kahit sa ibang bansa. Pera. Pabayaran ko kahit magkano. Umili niyang doktor. I'm sorry, it's not about the money anymore. We're talking about days, maybe weeks if we're lucky. Ang pinakamahalagang maibibigay ninyo sa kanya ngayon ay ang oras ninyo. Natahimik si Silang. Ang huling sinabi ng doktor ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Oras. Ang bagay na ipinagkait niya sa kanyang anak sa loob ng 2 taon. Paglabas nila ng opisina, pareho silang tahimik. Nakasandal si Silang sa pader ng pasilyo, nakatinglala sa kisame na para bang doon niya mahahanap ang sagot. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang malinaw at matatag na desisyon. Hindi niya mababago ang nakaraan. Hindi niya mapapagaling ang kanyang anak. Ngunit mayroon siyang magagawa ngayon. Humarap siya kay Liwayway. Ang mga mata niya ay pula at namamaga. Ngunit sa likod ng mga iyon ay may isang determinasyong hindi pa nakikita ni Liwayway sa kanya kailanman. Uuwi ako sa inyo, deklara niya. Ang boses ay hindi nagtatanong kundi nagsasabi. Sa bahay anihan. Napatingin si Liwayway sa kanya, sinusuri ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha. Hinahanap ang anumang bakas ng alinlangan o kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita. Bago pa man siya makasagot, ring ang telepono ni Silang. Nakita niya ang pangalan sa screen, Mahalina. Atubili siya saglit, ngunit sinagot din ito. Lumayo ng ilang hakbang kay Liwayway. Nasaan ka? Tungad agad ni Mahalina sa kabilang linya, hindi na naghihintay ng sagot. Umuwi ka na dito. Silang. Mag-usap tayo. Hindi ako uuwi. Mariin, sagot ni Silang. Ang boses ay malamig. Nasa ospital ako. Kasama ko ang anak ko. Narinig niya ang matalas na paghina ni Mahalina. Ang anak mo o ang dati mong asawa? Huwag kang magkakamali, Silang. Huwag mo akong susubukan. Apusin na natin to, Halina. Dito ako, kung saan ako kailangan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay isang boses na puno ng lason at galit ang kanyang narinig.
Kung aalis ka sa pinto na to, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. Pati ang alaala ng anak mo, dudumihan ko. Ibinaba ni Silang ang telepono. Ang mukha ay mas lalong nabalot ng dilin. Ang banta ni Mahalina ay nanatili sa hangin. Isang pangakong puno ng lason, ngunit walang bakas ng pag-aalilangan sa kanyang mga mata nang muli siyang humarap kay Liwayway. Tara na, sabi lang niya. Walang pag-uusap na naganap habang inaayos nila ang pansamantalang pag-alis ni Sinag sa ospital. Ang mga doktor ay pumayag sa kondisyon na isang private nurse ang magbabantay sa bata sa bahay. Ang lahat ay gumalaw ng mabilis na parabang ang bawat segundo ay ginto. Nang sa wakas, ay ihinto ang sasakyan sa tapat ng bahay amihan, isang pamilya na kirotang gumuhit sa puso ni Liwayway. Ito ang tahanan nila. Ang puting pintura ay medyo kupas na, at ang mga halaman sa paso ay hindi na kasing lago ng dati, ngunit naroon pa rin ang esensya nito. Ang amoy ng dagat na humahalo sa alimuom ng lupa. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno ng nyab. Ito ang lugar kung saan sila nangarap, at ito rin ang lugar kung saan ang mga mapangarap na iyon ay isang winasak. Maingat na binuhat ni Silang si Sinag mula sa sasakyan. Sa pagpasok nila sa pinto, isang alon ng alaala ang sumalubong kay Liwayway. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang maliit na uka sa pader kung saan tumama ang bisikleta ni Sinag. Ang sofa kung saan sila madalas mag-agawan sa remote control. Ang kusina kung saan pinag-aaralan nilang magluto ng mga bagong putahe. Ang lahat ay naroon pa, ngunit ang init at saya ay napalitan ng isang nakabidinging katahimikan. Itinuro ni Liwayway ang dati nilang kuwarto. Doon mo siya ihiga. Mas maluwag at mas mahangin. Sumunod si Silang nang walang tanong. Pagpasok niya sa silid, natigilan siya. Ito ang kuwarto nila. Ang kama ay pareho pa rin. Ang mga kurtina ay ang mga pinili ni Liwayway. Ngunit ang mga gamit niya ay wala na. Ang kanyang mga damit sa aparador ay napalitan ng mga laruan at libro ni Sinag. At sa ibabaw ng bedside table sa panig na dati niyang tinutulugan ay may isang litrato. Isang litrato nilang tatlo. Kuha noong huling Pasko na magkakasama sila. Masaya sila. Nakaniti si Sinag habang nasa pagitan nilang dalawa. Isang perpektong larawan ng isang pamilyang buo. Isang kasinungalingan. Ibinaba ni Silang si Sinag sa kama nang may buong pag-iingat. Inayos ni Liwayway ang mga unan. Umalaw sila sa paligid ng isa't isa na parang mga estranghero. Maingat nang huwag magkaditsitan. Umiiwas sa mga mata ng isa't isa. Ang tensyon ay halos mahahawakan sa sobrang kapal. Nang gabing iyon, sinubukan nilang magpanggap. Naghanda ng hapunan si Liwayway, ang paboritong sopas ni Sinag. Pinaupo nila ang bata sa mesa. Kahit halatang nanghihina ito, ang bawat subo ay isang tagumpay. Wow, Mommy, ang sarap po, sabi ni Sinag. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng sigla. Daddy, tikman mo, luto ni Mama yan. Kumuha si Silang ng isang kutsara. At nang magtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng mesa, mabilis na umiwas si Liwayway. Ngumiti siya ng pilit kay Sinag. Masarap ba talaga, anak? Opo. Parang dati lang po, di ba, Daddy? Yung lagi tayong kumakain dito. Tumango si Silang. May pilit
Naniti sa labi. Oo, anak. Parang dati lang. Isang pamilya. Para silang isang normal na pamilyang naghahapunan. Ngunit ang bawat ngiti ay peke. Ang bawat salita ay maingat na pinili. At ang katahimikan sa pagitan ng mga usapan ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng sakit, ng galit, ng pagsisisi. Nang matulog na si Sinag, lalong naging mahirap ang lahat. Nilinit ni Liwayway ang pinagkainan habang si Silang ay nakatayo lang sa may pinto ng kusina, hindi alam kung ano ang gagawin. Matulog ka na sa guest room, sabi ni Liwayway, hindi lumilingon. Iway, doon ka na matulog. Ang boses niya ay pinal. Walang lugar para sa anumang argumento. Tumalikod si Silang at naglakad paakyat. Naiwan si Liwayway sa katahimikan ng kusina. Napasandal sa lababo at doon na niya inayaang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinitigilan. Hindi niya makayang matulog. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang nakaraan. Bandang hating gabi, sumuko na siya. Lumabas siya sa balkonahe na nakadugtong sa kanyang silid. Umaasang ang sariwang hangin mula sa dagat ay kahit paano'y paginhaway ng kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakita niya si Silang, nakatayo sa kadiliman sa kabilang dulo ng balkonahe, nakatanaw sa dagat. Ang anino nito ay malungko sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naramdaman nito ang kanyang presensya at lumingon. Sa dilin, hindi niya gaanong maaninag ang mukha nito, ngunit sapat na para makita ang sakit sa mga mata nito. Hindi rin ako makatulog, sabi nito. Ang boses ay halos isang bulong. Hindi sumagot si Liwayway. Tumayo lang siya roon. Nakahawak sa rehas. Nakatingin sa malayo. Liway, muling sabi niya. Sorry. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang 2 taon niyang hinintay, ngunit ngayong narinig na niya, wala itong epekto. Parang mga salitang binitawan lang sa hangin. Walang bigat, walang kahulugan. Sorry. Para saan Silang? Sa wakas, ay tanong niya. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Sa iwan mo. Sa panloloko mo. O sa katotohanang hinintay mo pang mamatay ang anak natin, bago ka humingi ng tawad. Walang naisagot si Silang. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Mas mabigat kaysa dati. Nagtagal sila roon. 2 kaluluwang pinaghiwalay ng isang napakalalim na bangin habang ang tunog lang ng mga alon ang saksi sa kanilang mga pusong wasak. Pumalik si Liwayway sa kanyang kuwarto nang hindi na muling nagsasalita. Umiga siya sa kama. Ipinikit ang mga mata, ngunit ang utak niya ay gising na gising. Marahil may maliit na bahagi sa kanya na gustong maniwala sa pagsisisi na nakita niya sa mga mata ni Silang, isang napakaliit na hibla ng asa na baka, para man lang sa kanilang anak, ay magagawa nilang magpanggap na walang galit. Ngunit ang asa ay isang mapanganib na bagay. Isang bagay na matagal na niyang itinakwil. Habang nakapikit, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng bedside table. Ang tunog niyon ay naging napakalakas sa katahimikan ng gabi. Dahan niyang iminulat ang mga mata at kinuha ito. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanya. Pinuksan niya ito, isang litrato. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Sa litrato,
Magkayakap si Silang at Mahalina. Sa loob ng isang coffee shop, si Mahalina ay nakangiti. Ang ulo ay nakasandal sa dibdib ni Silang. Si Silang naman ay nakapikit. Ang mukha ay nakabaon sa buhok ni Mahalina na para bang doon ito kumukuha ng lakas. Ang damit na suot ni Silang ay bago sa paningin niya at ang petsa sa isang kalendaryo sa padera sa likuran nila ay malinaw. 2 araw lang ang nakalipas. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang tinititigan ang larawan. Bago pa man niya maproseso ang sakit, isang panibagong mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Maikli lang ito, ngunit bumawal na parang patalin sa kanyang puso. Akala mo ba talaga nagbago na siya? Ang maliit na hibla ng pag-asa na kumapit sa kanyang puso kanina ay biglang naputol. Napalitan ito ng isang pamilya na lamig. Ang lamig ng katotohanan. Ang lamig ng paulit-ulit na kataksilan. Kinabukasan, isang pader ng yelo ang muling bumalot sa pagitan nila ni Silang. Ang maliit na uusap nila sa balkonahe kahit pa puno ng sakit ay tila nabura na. Ngayon, ang bawat tingin ni Liwayway sa kanya ay matalin. Ang bawat sagot ay maikli at malamig. Hindi maintindihan ni Silang kung ano ang nagbago, ngunit alam niyang mayroon, ngunit isinantabi niya muna iyon. Ang mahalaga ngayon ay si Sinag. Nakita niya ang anak na nakatingin sa bintana. Pinapanood ang mga alon mula sa malayo. Ang katawan nito ay mahina, ngunit ang mga mata ay puno ng pananabik. Gusto mo bang pumunta doon, anak? Malambing na tanong ni Silang. Agad na lumingon si Sinag. Pwedeng po ba, Daddy? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Silang. Oo naman. Walang imposible kay Daddy. Sa tulong ng nurse, inilipat nila si Sinead sa wheelchair. Tinulak ito ni Silang palabas ng bahay. Patawid sa maliit na kalsada at papunta sa dalampasigan. Ang init ng araw at ang amoy ng alat ay tila nagbigay ng kaunting kulay sa maputlang pisngi ng bata. Daddy, gawa tayo ng sandkasto, masayang sabi ni Sinag. Yung pinakamalaki, isang palasyo para kay Mommy. Umupo si Silang sa buhanginan sa tabi ng wheelchair at nagsimulang maglaro kasama ang anak. Gamit ang isang maliit na pala, bumuo sila ng mga pader, mga tore at isang tulay. Sa mga sandaling iyon, nawala ang ospital. Ang sakit ang anino ni Mahalina. Ang naroon lang ay isang ama at isang anak. Pumubuo ng isang pangarap mula sa buhangin sa ilalim ng sikat ng araw. Pinapanood lang sila ni Liwayway mula sa bintana ng bahay amihan. Isang bahagi niya ang natutuwa para kay Sinag. Ngunit ang mas malaking bahagi ay puno ng pagdaduda. Pinapatay ng litkatong natanggap niya kagabi. Habang abala sila, sa paglalaro, isang makintab na itim na kotse ang dumaan sa kalsada. Mabagal ang takbo nito na para bang sinasadyang magpapansin. Huminto ito sandali at mula sa nakaawang na bintana, nakita ni Silang ang isang pamilya na pares ng sunglases. Si Mahalina. Hindi ito nagsalita. Ngunit bago nito muling pinaandar ang sasakyan, bumusi na ito ng isang beses, isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng dalampasigan. Isang tingin ng hamon at panunuya ang ipinukol nito sa kanila bago humarurot palayo. Agad na kumuyong ang mga kamao ni Silang. Nagtiim ang kanyang bagang.
Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ito. Hinarap niya si Sinag na tila walang nangyari. Hayaan mo na yun, anak. May mga maingay lang talagang sasakyan. Sabi niya, pilit nang muminitik. Ngunit ang insidente ay simula pa lang. Sa paglipas ng araw, hindi tumigil si Mahalina. Sunod ang mga text message na natatanggap ni Silang. Mga mensaheng nagpapaalala ng kanilang pinagsamahan. Mga tanong kung kailan siya uuwi, mga banta. Isang hapon, habang nagpapahinga si Sinag sa loob, sinamantala ni Silang ang pagkakataon. Lumabas siya ng bahay, pumunta sa gilid, kung saan hindi siya maririnig, at tinawagan ito. Anong kailangan mo, Halina? Ungad niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. Tigilan mo na to. Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Igilan. Akit? Silang. Nagsasaya ka, nabagyan, sa pagiging instant. Tatay mo ulit. Huwag mong kalimutan. May pinirmahan ka. May kasunduan tayo. Wala akong pakialam sa mga papel na yon, maliing sabi ni Silang. Layuan mo kami. Layuan mo ang pamilya ko. Pamilya. Muling tumawa si Mahalina. Ang pamilya mo ay ang babaeng naghihintay sa pagbabalik mo. Ako yon. Silang. Huwag mong isitin na makakatakas ka sa akin nang ganoon lang. Huwag mong idadamay ang anak ko dito. Bawat salita niya ay may diin. Subukan mo lang at makikita mo ang gagawin ko sa'yo. Ibinaban niya ang tawad. Nanginginig sa galit at pag-aalala. Nang lumingon siya, natigilan siya. Nakita niya si Liwayway, nakatayo sa may bintana ng kusina. Nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig. Puno ng pagdududa at ngayon ay may halong pagkasuklang. Nakita siya nito. Nakita siyang palihim na may kausap sa telepono. Ang anumang natitirang tiwala na maaaring mayroon si Liwayway ay tuluyan ng gumuho sa mga sandaling iyon. Naramdaman niya ang lalong paglawak ng bangin sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, habang pinapanood siya ni Liwayway na may bigat sa puso, nag-vibrate ang cellphone nito. Isang audio file ang ipinadala ng parehong numerong nagpadala ng litrato. Nanginig ang kamay ni Liwayway habang pinipindot ang play button. Ang boses ni Silang ang narinig niya. Malinaw at klaro na parabang kuha mula sa isang recorder. Hintayin mo lang ako. Aayusin ko lang to pa sa bata. Ang mga salitang narinig niya sa recording ay parang lason na dahang kumakalat sa buong sistema ni Liwayway. Hintayin mo lang ako. Ayusin ko lang to para sa bata. Paulit. Umalinaw mo ito sa kanyang isipan habang naghahanda siya ng agahan. Habang tinutulungan niya ang nurse na palitan ang suro ni Sinag. Habang pinupunasan niya ang noo ng kanyang anak. Ang bawat kilos niya ay mekanikal. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Isang lugar na madilim at puno ng para sa bata. Inagamit pa nito ang kanilang anak bilang dahilan. Isang palabas. Ang pagbabalik nito sa bahay, amihan. Ang aalaga nito kay Sinag. Lahat ay parte ng isang plano para ayusin ang gusot niya kay Mahalina. At kapag wala na si Sinag, babalik din ito sa dati. Sa babaeng pinili nito.
Nang magkaroon siya ng pagkakataon, hinarap niya sa silang sa kusina. Hindi siya sumigaw. Ang galit niya ay hindi na mainit. Ito ay malamig na parang yelo, mas matalin at mas masakit. Narinig ko. Simpleng sabi niya. Ipinatong ang cellphone sa mesa. Kumunot ang noo ni Silang. Ang alin. Ang usapan ninyo ni Mahalina. Tumingin siya sa mga mata nito, hinahanap ang pagkukunwar. Huwag kang alala. Hindi ko naman sisirain ng pag-aayos ninyo. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Basta, para kay Sinag, magtitiis ako. Agad na namutla si Silang nang maintindihan nito ang tinutukoy niya. Liway. Hindi yun sa iniisip mo. Sinabi ko lang yon para tigilan na niya ako. Para hindi na niya tayo guluhin dito. Talaga. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Tagabi, unihingi ka ng tawad sa akin sa balkonay. Kanina, palihim mo siyang tinatawag. Silang, pagod na ako sa mga laro mo. Pagod na akong maging tanga. Last year, part. Be a father. Pagkatapos nito, malaya ka na. Tumalikod siya. Hindi na hinintay pa ang sasabihin nito. Anumang paliwanag ay kasinungalingan lang sa kanyang pandinig. Ang tiwala, minsan lang ibinibigay at minsan na niya itong ibinigay ng buo at winasak lang nito. Para makaiwas sa bigatang atmosfera sa bahay, ipinasya niyang ayusin ng mga gamit. Kinuha niya ang isang malaking kahon na naglalaman ng lahat ng papeles mula sa 2 taon nilang pamamalagi sa Canada, mga resibo, medical records, bank statements, mga testamento ng kanyang pagod at pagtitiis. Habang isa niyang inaayos ang mga bill mula sa ospital sa Canada, may napansin siyang isang bagay na paulit-ulit. Sa ilalim ng bawat statement of account, sa bahagi ng mga bayad, laging may nakasulat, Payment received via wire transfer from Sinan ng PAG as a foundation. Noon, sa gitna ng kanyang aalala para kay Sinad, hindi niya ito pinansin. Inakala niyang isa lang ito sa mga international charities na tumutulong sa mga batang may malubhang karamdaman. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng silid, ang pangalan ay tila tumalon mula sa papel. Sinag ng pag-asa. Lay o sa hope. Isang kuryosidad ang biglang umusbong sa kanya. Sino sila? Bakit sila ang sumagot sa halos lahat ng gastusin na hindi kayang sagutin ang kanyang insurance? May bigla siyang naalala. Isang matalik na kaibigan mula sa dati niyang trabaho. Si Rina, na manager, na ngayon sa isang malaking bangko. Aalangan man, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Tina, si Liway to. Pasensya na sa abala. Liway. Oh my God, kamusta ka na? Nabalitaan ko ang uwi mo at ang tungkol kay Sinad. I'm so sorry. Salamat, Rina. Okay lang kami. Pagsisinungaling niya. Actually, kaya ako napatawag. May ipapakiusap sana ako, isang malaking pabor. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa foundation. Gusto ko lang sanang malaman kung sino ang nasa likod nito. Gusto kong magpasalamat. Pwede mo bang tingnan sa sistema ninyo kung may record kayo ng foundation na yan? It might take a while, Liway. Pero sige, I'll see what I can do. Text ko sa'yo kapag may nahanap ako. Lumipas ang ilang oras. Naghanda siya ng tanghalian.
Pinainom ng gamot si Sinag at umupo sa tabi nito habang natutulog kito. Ang isip niya ay lumilipad. Paano kung si Mahalina ang nasa likod nito? Isang paraan ng pagpapamukha sa kanya na kahit sa pagpapagamot ng sarili niyang anak, kailangan niya ng tulong mula sa babaeng umagaw sa asawa niya. Ang isiping iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nang magagabi na, halos nakalimutan na niya ang tawag niya kay Rina. Nakaupo siya sa kama. Tinititigan ang natutulog na mukha ni Sinad. Ang payapang mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Biglang pinang kanyang telepono. Si Rina. Liway, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Nahanap ko na. Napaupo ng tuwid si Liwayway. So, sino? Isang private non-profit organization registered dito sa Pilipinas. Uminya ng malalim si Rina. Siya ang iisang founder, ang iisang signatory sa lahat ng accounts. Nakapangalan kay Silang Montenegro. Natigilan si Liwayway. Ang telepono ay tila naging napakabigat sa kanyang kamay. Ano? Baka nagkakamali ka? Hindi. Sigurado ako. Nakita ko ang mga papeles. At Liway, may isa pa. Ano yon? Halos pabulong niyang tanong. Ang petsa kung kailan ito itinatag. It was registered almost 2 years ago. Ilang linggo lang pagkatapos mong umalis, papuntang Canada. Parang isang malakas na kulob ang narinig ni Liwayway sa loob ng kanyang ulo. Ang mundo niya ay umikot. 2 taon. Sa loob ng 2 taon, habang sinusumpa niya si Silang sa pagiging isang pabayang ama, abang iniisip niyang kinalimutan na sila nito. Ito pala ang gumagawa ng paraan sa likod ng mga anino. Ito pala ang kanilang lihim na tagapagligtas. Ang recording, ang litrato, ang kasinungalingan. At ngayon, ito, ang lahat ay naghalo sa kanyang isipan. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang lalaking kinamumuhian niya at ang lalaking sumalip sa kanila ay isang tao. Nakatulala lang siya sa kawalan. Hawak ang telepono nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Silang. May dalang isang mangkok ng mainit na sopa. Ang mukha nito ay puno ng pagpaalala. Hindi ka pa kumakain. Mahinang sabi nito. Aalala ako. Nakita nito ang ekspresyon sa kanyang mukha, ang pagkalito, ang pagkabigla, ang gulat. Lumapit ito. Ipinatong ang mangkok sa mesa. Liway, may problema ba? Ang bawat oras na wala si Silang sa tabi niya ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Mahalina. Nakaupo siya sa malambot at mamahaling sofa ng bahay na pinangarap niya. Napapalibutan ng mga bagay na pinaghirapan niyang makuha. Ngunit ang lahat ng ito ay walang kwenta. Walang kwenta kung wala ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng ito. Isang peking pangako. Iyon ang pundasyon ng kanyang buhay. At ngayon, ang pundasyong yon ay nagsisimulang magkaroon ng lamat. Muling sumagi sa isipan niya ang kanyang nakaraan, isang maliit na barong sa probinsya. Ang amoy ng putik tuwing umuulan. Ang kumakalam na sikmura, ang mga pangarap na sinira ng kahirapan. Naalala niya ang araw na lumuwas siya ng Maynila, may butas na sapatos at piso sa bulsa. Ipinangako niya sa sarili niya,
hindi na siya babalik sa buhay na yon. At dumating si Silang, isang biyayang nahulog mula sa langit. Mayaman, malungkot at madaling manipulahin. Nakita niya ang pagkakataon at sinunggaban niya ito. Ang pagiging isang simpleng waitress ay napalitan ng pagiging kabit, at pagtatapos ay naging halos sasawa. Ang bawat kilos niya, bawat ngiti, bawat luha, lahat ay kalkulado. Inamit niya ang kanyang ganda at ang kanyang katawan para maakit ito, at ginamit niya ang kahinaan nito para manatili ito. Ngayon, ang multo ng nakaraan nito ay bumalik para sirain ang lahat, si Liwayway at ang anak nitong may sakit. Tumayo siya at nagsalin ng alak sa isang kupita. Isang lagok. 2. Ngunit hindi nito maalis ang pait at takot sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tiyakin na sa kanya pa rin babagsak si Silang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang tao na mapigal na niyang hindi kinakausap. Isang abogado na hindi natatakot dumihan ang kanyang mga kamay. Si Attorney Gishalan. Halina. Napatawag ka. Pungad ng magaslaw na boses sa kabilang linya. Akala ko nakalimutan mo na ako. Kailangan ko ng tulong mo, diretso niyang sabi. Walang paligoy. Ligoy. Iyong unmolded papers ni Silang. Kailangan na nating iprosesong ngayon na. Narinig niya ang pagtawa ng abogado. Hindi ganoon, kadali yon. Kailangan ng pirma ng asawa niya, at base, sa pagkakarinig ko, pumalik na yata ang reyna. Wala akong pakialam, sigaw ni Mahalina. Ang kontrol ay unting nawawala. Gawin mo lahat. Bayaran kita, kahit magkano. Basta siguraduhin mong sa akin siya babagsak. May paraan. Sabi ni Gishalan, pagkatapos ng isang sandaling katahimikan. Ngunit madumi ito at delikado. Gagawin ko. Mabilis niyang sagot. Dahil ano? Kinabukasan, sa desperasyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Nagpunta siya sa ospital. Naisip niyang kung makikita niya si Silang doon, kung maipapamukha niya rito, na handa siyang tanggapin maging ng anak nito. Akasakaling bumalik ito sa kanya. Ngunit hinarang siya ng security guard sa lobby pa lang. Pawal po ang hindi immediate family member sa wing na yon. Maahang. Pero girlfriend ako ng ama ng bata. Giit niya. Pasensya na po, ma'am. Utos po ng pamilya. Pamilya. Ang salitang yon ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pinahiya. Ipinagtabuyan. Ned, init ang kanyang pisngi sa galit at kahihiyan habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, wala siyang ibang maisip kundi ang paghihiganti. Kung hindi niya makuha si Silang sa maayos na paraan, kukunin niya ito sa paraang alam niya, sa panluloko. Sinungalingan. Pagdating niya sa bahay, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Gishalan. Nakuha ko na ang kopya ng lumang dokumento na may pirma ni Liwayway, sabi nito. Isang waiver para sa isang insurance policy noon. Good. Kaya mo na bang gayahin? Hindi ganoon kasimple, sagot ng abogado. May problema tayo. Ang pirma ni Liwayway. May mga kakaibang kurba. Mahirap kopyahin ng perpetito. Isang maling galaw lang at halata na itong peke. At kapag nangyari yon, hindi lang basta silkesto. Halina, isa itong malaking krimen. Forgery,
falsification of public documents. May kulong to. Natahimik si Mahalina. Ang panganib ay biglang naging totoo. Ang anino ng kulungan ay biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, hindi rehas ang nakita niya kundi ang barong ng kanyang kabataan. Ang putik, ang gutong. At sa pagitan ng dalawang takot na yon, mas pinili niya ang panganib. Gawin mo na, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang malamig na determinasyon. Gawin mo ng perpekto at siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam. Ang tanong ni Silang ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi nasagok. Ang mga mata ni Liwayway ay puno ng isang bagyo ng emosyon, pagkaito, sakit, at isang bakas ng kung ano nang hindi pa kayang pangalanan ni Silang. Tila may gusto itong sabihin, isang bagay na napakalaki at napakabigat. Ngunit bago pa man lumabas na salita sa bibig nito, bumukas ang pinto. Ang product nurse, si Jane, ay pumasok. Ang mukha ay balisa. Sir, ma'am, kailangan po nating dalhin si Sinag sa ospital. Ngayon na po. Pumabagsak po ang vital sense niya. Isang iglap na wala ang lahat. Ang foundation, ang mga kasinungalingan, ang mga tanong. Ang taning natira ay ang takot. Isang dalisay at nakakaparalisang takot. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang tunog ng ambulansya, ang mga pasilyo ng ospital na tila humahaba sa bawat hakbang. Ang paghihintay sa labas ng emergency room. Nakaupo si Silang sa isang malamig na upuan. Ang mga kamay ay magkasalikop. Ang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod. Si Liwayway ay nakatayo sa kalayuan, nakasandal sa pader. Ang tingin ay blanko. Hindi sila uusap. Ang kanilang mga dasal ay tahimik, ngulit pareho ang laman. Wag muna, Panginoon. Bigyan niyo pa kami ng oras. Pagkalipas ng isang oras na parang isang taon, lumabas si Dr. Algaras. Ang mukha nito ay pagod at malungkot. Walang anumang asa sa mga mata nito. We're able to stabilize, and for now, sabi ng doktor. Ang boses ay mababa. Pero kailangan ninyong maging maratat. Ang katawan niya bumibigay na. Masyado nang mahina para sa anumang gamutan. Lumapit si Silang. Nanginginig ang mga binti. Ano ang ibig niyong sabihin, Pok? Huminga ng malalim ang doktor, tinitingnan sila ng may buong pakikiramay. Ang pinakamahalagang maibibigay ninyo sa kanya ngayon ay ang presensya ninyo. Maging ang pagmamahal ninyo. We're no longer talking about mix. We are talking about, guys. Marahil, mga oras na lang. Ang mga salita ay parang isang martilyong pumukpok sa dibdib ni Silang. Gumuho ang kanyang pag-asa. Sa tabi niya, nakita niyang napahawak si Liwayway sa pader para suportahan ang sarili. Ang mukha ay nababalot ng hindi maipintang sakit. Pinayagan silang pumasok sa private room kung saan inilipat si Sinag. Ang silid ay tahimik maliban sa mahinang tunog ng mga makinang sumusubaybay sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Nakapikit si Sinag. Ang paghinga ay mababaw. Umupo si Silang sa isang tabi ng kama. Si Liwayway sa kabila. Doon sila naghintay. Walang nagsasalita. Ang tanging komunikasyon nila ay ang bawat tunog ng monitor, isang paalala ng oras na unting nauubos. Makalipas ang ilang sandali,
Dahang dumilat si Sinag. Tumingin ito sa kanila. Isa. Isang napakahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Mami. Daddy. Ang boses nito ay halos isang bulong. Nandito kami, anak. Agad na sabi ni Liwayway, hinahaplos ang buhok ng bata. Huwag ka mapagod, kampiyon. Sabi naman ni Silang, hinawakan ang kamay nito. Umiling ng marahan si Sinad. May itinuro ito sa may bintana kung saan nakapatong ang wallet ni Liwayway. Yung picture po. Kinuha ni Liwayway ang wallet at inilabas ang isang luma at medyo lukot na litrato. Isang litrato mula sa kanilang huling anniversary bago sila magkahiwalay. Sa litrato, magkayakap sila, nakangiti habang sumasayaw sa isang party. Ang ganda ni Mami, sabi ni Sinad. Gusto ko po makita ulit. Ang aling anak. Tanong ni Liwayway. Kayo po na sumasayaw. Natigilan ang dalawa. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng kama ng kanilang anak. Sa mga mata ni Liwayway, nakita ni Silang ang parehong pagkabigla at sakit na nararamdaman niya. Isang kahili niyang napakasimple, ngunit napakabigat. Pero para kay Sinad, walang imposible. Tumayo si Silang. Inilabas niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang lumang kanta, ang kanta mula sa kanilang kasal. Dahan-dahan, ang pamilyar na himig ay pumuno sa steril na silid. Inilahad niya ang kanyang kamay kay Liwayway. Please, pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Nad, at ubilis si Liwayway. Ngunit nang makita niya ang umaasang mga mata ng kanyang anak, ang lahat ng galit at pagdududa sa kanyang puso ay pansamantalang nagaw. Ang natira lang ay ang pagmamahal ng isang ina. Dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa palad ni Silang. Sa maliit na espasyo sa tabi ng kama, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nagsimula silang sumayo. Isang sayaw na walang galaw, isang marahang indayog. Ipinatong ni Silang ang kanyang mga kamay sa baywang ni Liwayway. Ipinatong naman nito ang mga kamay sa kanyang balikat. Ang init ng katawan nito ay pamilyar. Ang amoy ng buhok nito ay pareho pa rin. Ipinikit ni Silang ang kanyang mga mata. Sa isang sandali, bumalik sila sa nakaraan, sa isang simbahan, sa isang reception, sa isang buhay na puno ng pangako. Naramdaman niya ang pagtulo, ang mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang umiiyak din si Liwayway. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy, sumasabay sa malungkot na hinig. Niyakap niya ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, niyakap siya nito pabalik. Mahigpit, puno ng sakit, puno ng pagpapaalam. Mula sa kama, pinapanood sila ni Sinag. At sa kabila ng panghihina, isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Nakita nito ang kanyang huling pangarap. Nang matapos ang kanta, dahan silang humiwalay sa isa't isa. Ang mga mukha ay basa ng luha. Lumapit sila muli kay Sinag. Iniangat ni Sinag ang kanyang 2 kamay nang may buong lakas. Kinuha niya ang kamay ni Silang. Kinuha niya ang kamay ni Liwayway. Pinagtagpo niya ang mga ito sa ibabaw ng kanyang dibdib. Promise, halos hindi na marinig na bulong nito. Huwag na po kayo mag-away. Pagkatapos, sabihin yon, ipinikit nito ang kanyang mga mata na parabang isang mabigat na pasanin ng nabunot sa kanya. At kasabay noon
Ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ay napalitan ng isang tuloy, matinis, at walang katapusang tunog. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking blanko sa isipan ni Liwayway. Ang mundo ay nawala ng kulay. Ang tunog ng pakiramdam. Gumagalaw siya. Nagsasalita, umihinga. Ngunit ang kaluluwa niya ay naiwan sa silid ng ospital na iyon, kasama ng huling tibok ng puso ng kanyang anak. Ang burol. Ang salitang yun pa lang ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Paano mo ilalagay sa isang kahon ang lahat ng pangarap mo? Paano mo lalagyan ng mga bulaklak ang isang buhay na napakaliit? Ang funeral home ay napuno ng mga tao, mga kaibigan, mga kamag, anak na matagal na niyang hindi nakikita. Mga mukha na nagbibigay ng pakikilamay. Ngumingiti siya, tumatango, nagpapasalamat, ngunit wala siyang tunay na nakikita. Ang mga salita nila ay pugong lang. Ang mga pamilyal na parirala na walang kahulugan. Condolence. Peace strong. Nasa mabuting lugar na siya. Nasa mabuting lugar. Ang mabuting lugar para sa anak niya ay sa mga braso niya. Dito, sa tabi niya. Nakatayo siya sa tabi ng maliit at puting kabaong. Sa loob, ang kanyang sinalay payapang natutulog. Isa paborito nitong polo shirt. Mukha ng idong anghel na nagpapahinga, ngunit alam niyang hindi na ito muling didila. Hindi na siya muling tatawaning mami. Hindi na muling hahagik-gik sa mga biro niya. Ang sakit ay hindi matukoy. Ito ay isang pisikal na kirot sa kanyang dibdib. Isang bigat ng humihila sa kanya, pababa. Isang pagkauhaw na hindi kayang pawiin ng anumang tubig. Paulit, ulit, niyayakap niya ang isang maliit na asul na jacket, ang paboritong jacket ni Sinad. Ang amoy nito ay nandoon pa, ang amoy ng kanyang anak. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Silang. Tahimik at hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang dating kumpiyansa sa tindig nito ay wala na. Napalitan ito ng isang balikat na tila binagsakan ng buong mundo. Hindi ito lumalapit sa kabaong. Tinitingnan lang nito mula sa malayo. Hindi dahil sa ayaw nito, kundi dahil alam ni Liwayway sa isang paraan na hindi nito kaya. Ang makita ang resulta ng kanyang mga pagkakamali, payapang nakahinlay sa isang kahon, ay isang parusang napakabigat dalhin. May mga sandaling nagtatama ang kanilang mga mata. Sa mga matang iyon, walang galit, walang panunumbat, tanging ang parehong kawalan. Isang pagkabasag na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Sila ang lumikha sa buhay na iyon at ngayon, pareho silang nawalan. Isang gabi, habang kaunti na lang ang mga tao, naramdaman ni Liwayway ang lamig. Nakasuot lang siya ng isang manipis na itim na bestida. Bago pa man niya mayakap ang sarili, isang itim na coat ang marahang ipinatong sa kanyang mga balikat. Si Silang. Hindi ito nagsalita. Tumayo lang ito sa tabi niya. Sa pagkakataong yon, hindi niya ito itinulak. Hindi siya lumayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan niyang manatili ito dahil sa sandaling iyon, hindi ito ang lalaking nanloko sa kanya. Ito ay ang ama ng kanyang anak. Ang kaisa, isang tao sa mundo na nakakaintindi sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya. Salamat. Halos pabulong niyang sabi. Isang angulang ang isinagot nito.
Ang sandali ng katahimikan, ang sandali ng personal na pagdadamayan, ay biglang nawasak. Pumukas ang pinto ng kapilya. Ngunit hindi bisita ang pumasok. Isang figura ang pumasok dahan na para bang aari nito ang lugar. Ang tulog ng kanyang mga takong ay umalinhaw-ngaw sa sahig, bumasag sa sagradong katahimikan. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida na mas bagay sa isang party kaysa sa isang burol. Ang makeup nito ay perpekto. Ang buhok ay nakaayos. Si Mahalina. Ang lahat ng natitirang mga bisita ay napatingin. May mga bumulong, may mga umismid. Ngunit si Mahalina ay hindi natinag. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Silang. Nilampasan niya ang kabaong na parang hindi man lang ito nakita. Nilampasan niya si Liwayway na parang hangin. Naglakad siya ng diretsyo, papunta kay Silang. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Uminto si Mahalina sa harap ni Silang. Ang ekspresyon nito ay isang pinaghalong aalala at pagtaari. Dahan, inangat nito ang kanyang kamay. Sinusubukang hawakan ang braso ni Silang. Silang, malambing niyang sabi, ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat. Kailangan mo nang umuwi, mahal ko. Ang bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, umiwas si Silang. Ang pagbabago sa ekspresyon nito ay mabilis. Mula sa pagdadalamhati, napalitan ito ng gulat at pagkatapos ay ng isang malamig na galit. Ngunit hindi nagpatinag si Mahalina. Ibinaba nito ang kanyang kamay at mumiti ng malungkot. Kailangan mo nang umuwi, mahal ko, sabi nito. Ang bawat salita ay malinaw at may diin, isang deklarasyon sa lahat ng naroroon. Tapos na ang lahat. Ang mga salita ni Mahalina ay parang isang malakas na sangpal hindi lang kay Liwayway, kundi sa lahat ng naroroon. Tapos na ang lahat. Ang kawalan ng respeto, ang kapal ng mukha, sa harap ng kabaong, ng isang bata, sa harap ng nagdadalamhating ina. Idineklara nito ang kanyang pag-aali. Ngunit ang reaksyon ni Silang ang gumulat sa lahat. Sa loob ng maraming araw, si Silang ay parang isang anino, tahimik, malungkot, basad. Ngunit sa sandaling iyon, isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang mga mata. Isang apoy na matagal nang natutulog. Ang pagdadalamhati ay biglang naglihab at naging purong galit. Ang lahat ng pagtitimpi, lahat ng pagsisisi, lahat ng sakit na kinimkim niya ay sumabog. Hindi pa tapos, ang sigaw niya ay umalingaw sa buong kapilya. Pinatahimik ang lahat ng bulungan. Umarap siya kay Mahalina. Ang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa nakikita ni Liwayway kailanman. Ang lalaking duwag at sunuran ay biglang naglaho. Ang kaharap ni Mahalina ngayon ay isang ama na nasaktan ng lubos. Isang lalaking wala ng anumang ikakatakot na mawala. Wala pang tapos, ulit niya, ang boses ay mas mababa ngayon, ngunit mas may bigat. At hindi ako uuwi sa'yo. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mahalina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Silang, naguguluhan ka lang dahil sa nangyari. Halika na. Umuwi na tayo at... Saan? Muling sigaw ni Silang. Sa bahay na binuo mo sa kasinungalingan. Sa buhay na ipinilit mo sa akin. Huminga siya ng malalim,
Tila kinukuha ang lahat ng lakas. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ay kay Liwayway. At sa huli, muli kay Mahalina. Oo, nagkamali ako. Sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katatagan. Inamin ko yan. Iniwan ko ang ina ko. Naging duwag ako. At habang buhay kong pagbabayaran ang pagkakamaling yon, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Liwayway. Patawarin mo ako, Liway. Hindi para sa kanya, turo niya kay Mahalina. Kundi para sa sarili ko. Para sa iyo. Para kay Sinad. Pumalik ang tingin niya kay Mahalina. At ngayon, ang galit ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Pero ang pagkakamali ko ay hindi lisensya para lokohin mo ako. Para manipulahin mo ako. Para itali ako sa isang bagay na hindi totoo. Ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Mahalina. Ang kumpiyansa ay unting nawawala. Tumukot si silang sa bulsa ng kanyang coat at inilabas ang isang pamilyar na brown envelope. Ang parehong envelope na inihagis ni Mahalina sa mesa sa bahay nito. Ang annulment papers. Ito, sabi niya. Itinaas ang mga dokumento para makita ng lahat. Pilit mong ipinamumukha sa akin na tapos na kami, na wala na akong karapatan sa pamilya ko. Dahil dito. Dahil yan ang totoo. Giit ni Mahalina. Pinirmahan mo yan. Oo. Pinirmahan ko ang isang pahina. Amin ni Silang. Dahil ang sabi mo, isa lang itong initial document para simulan ang proseso. Pero hindi ko alam na pinakihin mo ang lahat ng iba pang papeles. Hindi totoo yan. At ang pirma na to, dagdag ni Silang, itinuro ang isang linya sa ilalim ng isa sa mga pahina, ay hindi pirma ng asawa ko. Isa itong pamimiki. Ang huling salita ay isang dagundong. Si Mahalina ay napaurong. Ang mukha ay namutila. Paano? Paano mo nalaman? Talaga bang akala mo tanga ako habang buhay? Mapaklang sabi ni Silang. Nang ipakita mo sa akin yan, nagduda na ako. Tumawag ako sa abogado ng pamilya namin. Ipinasuri ko ang bawat pahina. Ang notaryo, peting silyo. Ang mga petsa, imposible. At ang pirma. Tumingin siya kay Liwayway. Alam ko ang pirma ng asawa ko, Mahalina. At hindi yan. Ang buong kapilya ay napuno ng pagkabigla. Si Liwayway ay nakatayo lang, hindi makagalaw. Ang lahat ng katanungan sa isip niya, ang foundation, ang mga pasikretong tawag, ay unting nagkakaroon ng sagot. Ang lalaking kinamumuhian niya ay lumalaban. Lumalaban para sa katotohanan. Para sa kanila. Hindi ka lang sinungaling, dagdag ni Silang, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Isa kang kriminal. Sa puntong yon, bumukas muli ang pinto ng kapilya. Ngunit hindi bisita ang pumasok. 2 pulis na nakauniforme ang marahang lumapit. Sa likuran nila ay ang kaibigan ni Liwayway, si Lina. Ang muka ay seryoso at determinado. Si Rina pala ang dinawagan ng abogado ni Silang para tumulong mag-verify ng mga dokumento. Uminto ang mga pulis sa harap ni Mahalina, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Miss Mahalina Suarez, sabi na nisa sa mga pulis sa isang formal at walang emosyong boses. Iniimbitahan ka naming sumama sa presindo para sa ilang mga katanungan. Tumingin si Mahalina kay Silang.
Ang mga mata ay puno ng desperasyon at pagsusumamo. Silang, tulungan mo ako. Hindi ko sinasadya, ngunit ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang Silang nakilala niya. Umiling ito ng dahan. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Tapos na ang lahat, Mahalina. Sumama po kayo sa amin, ma'am. Ulit ng pulis, marahang hinawakan ang braso nito. Habang dinadala ng mga pulis si Mahalina palabas, ang buong kapilya ay tahimik na nanonood. Ang reyna ay bumagsak. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho. At sa gitna ng lahat ng ito, naiwan si Silang at si Liwayway. Nakatayo sa magkabilang dulo ng isang nasirang kahapon sa harap ng isang walang hanggang paalam. Nang mailibing si Sinag kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa lahat. Ang drama ay tapos na. Ang mga tao ay unti-unti nang umalis. Ang mga bulaklak ay malalanta. Ang matitira na lang ay ang katotohanan. Isang katotohanan kasing bigat ng lupang tumabon sa kanilang anak. Si Mahalina ay nasa presindo na, haharap sa mga kasong falsification at forgery. Ang balita ay mabilis na kumalat sa kanilang maliit na bayan. Ngunit para kay Liwayway, ang lahat ng yun ay ingay na lang sa malayo. Hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang katahimikang naiwan pagkamatay ni Sinag. Hapon na nang makabalik sila sa bahay. Amihan. Ang bahal ay tila mas naging malungkot, mas naging malawak. Ang bawat sulok ay sumisigaw sa alaala ng isang batang hindi na muling tatakbo sa mga pasilyo nito. Hindi sila naginikan. Si Liwayway ay naupo sa sofa, nakatingin sa labas habang si Silang ay nanatiling nakatayo sa may pinto, hindi sigurado sa kanyang lugar. Ang tensyon na namagitan sa kanila sa loob ng maraming araw ay nawala. Napalitan ito ng isang ibinahaging kalungkutan, isang espasyong puno ng mga bagay na kailangan ng sabihin. Pagkalipas ng mahabang katahimikan, si Silang ang unang nagsalita. Kailangan mo sigurong malaman ang lahat. Sabi niya, ang boses ay pagod. Hindi sumagot si Liwayway, ngunit hindi rin siya umalis, isang senyales na sapat na para magpatuloy si Silang. Umupo ito sa Silang nasa tapat niya, may maingat na distansya. Inilabas nito mula sa isang folder ang isang set ng mga dokumento at marahang inilapag sa mesa sa pagitan nila. Ito ang mga papeles ng Sinag ng Pag-asa Foundation. Panimula niya. Itinatag ko yan ilang linggo pagkatapos ninyong umalis. Hindi ko alam kung nasaan kayo, pero alam kong kailangan ninyo ng tulong. Lalo na nang malaman ko, sa pamamagitan ng isang kaibigan na dinadala mo si Sinag sa ospital. Napatingin si Liwayway sa mga papel. Nakita niya ang pangalan ng anak niya. Nakita niya ang pangalan ni Silang. Ang lahat ng sinabi ni Reyna ay totoo. Sinubukan kong tumawag noon, pagpapatuloy ni Silang. Pero pinalitan mo ang numero mo. Sinubukan kong magpadala ng pera, pero ibinabalik mo ito. Ito na lang ang tanging paraan na naisip ko para matulungan kayo nang hindi mo ako itinataboy. Bakit hindi mo sinabi? Sa wakas ay tanong ni Liwayway. Ang boses ay halos isang bulong. Bakit hinayaan mong isipin ko na wala kang pakialam? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Silang. Dahil sa pride, dahil sa takot, siguro pareho. At dahil alam kong hindi ka maniniwala. Paano ka maniniwala
sa isang taong minsan ka nang niloko. Mas madali nang tulungan ka sa paraang hindi mo alam kaysa harapin ang galit mo. Ipinaliwanag niya ang lahat. Ang mga tawag ni Mahalina. Ang pananakot nito gamit ang annulment papers. Ang pagtawag niya rito noong araw na yon ay hindi para ayos, kundi para bigyan ito ng mabala. Ang sinabi kong aayusin ko lang to para sa bata, sabi niya, tinitingnan ng diretso ang mga mata ni Liwayway. Ang ibig kong sabihin noon ay titiisin ko ang lahat ng panggugulo niya hanggang sa huling araw ni Sinad. Dahil ayoko nang magkaroon pa ng gulo, abang kasama natin siya. Pagkatapos noon, doon ko na siya haharapin. Doon ko natatapusin ang lahat. Nakinig lang si Liwayway. Ang bawat salita ni Silang ay parang isang piraso ng puzzle na unting bumubuo sa isang larawang hindi niya lubos na nakita. Ang lahat ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Sa ilalim ng mga guhong iyon, nakita niya ang isang lalaking nagkamali ng malaki. Ngunit isang lalaking hindi kailanman tumigil sa pagiging isang ama, kahit sa malayo. Hindi nito binubura ang mga kasalanan ko. Liway, sabi ni Silang na parabang nababasa ang nasa isip niya. Alam ko yun. Walang anumang halaga ng pera o anumang foundation ang makakapantay sa oras na nawala sa atin. Sa oras na nawala kay Sinad, tumayo siya. Ihinpain na ako. Aalis na ako. Ibigyan kita ng espasyo at panahon na kailangan mo, pero gusto kong malaman mo, hindi ako lalayo. Kung kailangan mo ng kahit ano, isang tawag mo lang, darating ako. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa hagdanan nang marinig niya ang boses ni Liwayway. Isang boses na mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng bahay. Huwag muna. Huminto si Silang sa paglakad. Dahan siyang lumingon. Nakatayo na si Liwayway. Nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay pula pa rin sa kaiiyak. Ngunit wala na ang lamig. Wala na ang galit. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan at isang bagay na mas malalim pa, isang bakas ng pag-unawa. Tumingin siya sa labas, sa papalubog na araw sa ibabaw ng dagat. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila, isang magandang tanawin sa gitna ng kanilang kalungkutan. Saan tayo pagsisimula? Tanong niya. Hindi lang kay Silang, kundi marahil sa sarili niya at sa buong sansinukob. Ang tanong ni Liwayway na, saan tayo magsisimula? Ay hindi nasagot ng mga salita. Sinagot ito ng panahon. Ang mga araw na naging linggo. Ang mga linggo na naging buwan. At ng mga buwan na dahang bumuo ng 3 taon. Hindi naging madali. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. May mga araw, nagigising si Liwayway, at ang unang mararamdaman niya ay ang bigat ng kawalan, isang butas sa kanyang puso na kasing laki ng isang batang lalaki. May mga gabi namang hindi makakatulog si Silang, binabaglabag ng mga paano kung at sana. Unang taon, ang pagitan. Hindi kumalis si Silang sa bahay, anihan, ngunit hindi rin sila nagsama sa iisang silid. Natulog siya sa guest room. Pinigyan si Liwayway ng espasyong kailangan nito. Ang kanilang mga pag-uusap ay bihira at laging tungkol sa mga praktikal na bagay, bayarin, papeles, ang kaso laban kay Mahalina. Sa panahong ito, naging abala sila sa sinagnang as a foundation. Pinalawak nila ito. Mula
Sa pagiging isang pribadong pondo, ginawa nila itong isang ganap na charity. Tumutulong sa mga pamilya ng mga batang may cancer na hindi kayang tustusan ang gamutan. Sa pagtulong sa iba, dahan nilang natutulungang gamutin ang kanilang sariling mga sugat. Isang hapon, sa puntod ni Sinag, nagkita sila, parehong may dalang bulaklak. Hindi sinasadya, naupo sila sa damuhan, magkahiwalay. Nakatingin sa puting lapida. Pinirmahan ko na ang affidavit laban sa kanya, sabi ni Liwayway, bumasag sa katahimikan. Salamat, sagot ni Silang. Hindi ko yun ginawa para sa'yo, mabilis na sabi ni Liwayway. Ginawa ko yun, dahil yun ang tama. Tumango si Silang. Alam ko. Katahimikan muli. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon ng unawa. 2 taon, ang unang ngiti. Nahatulan si Mahalina. Guilty. Ang balita ay nagdulot ng isang uwi ng pagsasara. Ngunit hindi kaligayahan. Walang magwawagi sa isang trahedya. Isang araw, sa isang charity event, para sa foundation, nakita ni Silang si Liwayway na nakikipaglaro sa isang batang babaeng naka-kimono. Nakita niyang tumawa si Liwayway, isang tunay, walang halong aalala na tawa, habang kinikiliti nito ang bata. Natigilan si Silang. Ang tunog ng tawa nito ay parang isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakita niya ay hindi na lang anino ng sakit. Nakita niya muli ang Liwayway na minahal niya, ang babaeng masayahin, ang babaeng puno ng buhay. Nang maglaon, sa opisina ng foundation, nagkakape sila. Naalala mo ba noong sinubukan nating bake ng cake para sa birthday ni Sinag? Biglang sabi ni Liwayway na kaniti. Yung nasunog natin kasi agawan tayo sa mixer. Napangiti rin si Silang. At ang ginawa natin, binilhan natin siya ng cake sa bakery at sinabi nating tayo ang gumawa. Sabay silang natawa. Isang tawang magaan at puno ng nostalgia. Sa unang pagkakataon, nagawa nilang usapan si Sinag hindi lang sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng masasayang alaala. Ito ang simula. 3 taon. Ang pangako. Ang kanilang relasyon ay dahang nabuo muli. Hindi sa abo ng kanilang nakaraan, kundi sa isang bagong pundasyon. Isang pundasyon ng respeto, pagkakaibigan, at isang unawang taning 2 taong nakaranas ng matinding sakit ang makakaintindi. Naging magkasama sila sa lahat ng bagay, sa foundation, sa pagdalaw sa puntod ni Sinag, sa panonood ng paglubog ng araw mula sa balkonay ng bahay amihan. Walang pilitan, walang inaasahan. Tanging isang matura na daloy pabalik sa isa't isa. Sa 3 anniversary ni Sinag, nakatayo sila sa harap ng puntod nito. Magkahawak kamay. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay maliwanag. Anak, sabi ni Silang, nakatingin sa lapida. Patawarin mo si Daddy sa lahat ng pagkukulang ko. Sana proud ka sa amin ngayon ni Mami. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata nito ay puno ng emosyon, ngunit hindi kalungkutan ang nangingibabaw. Pagmamahal. Liway, sabi niya, ang boses ay seryoso. Hindi ako propose kulit gamit ang isang singsing dahil kasal pa rin tayo sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. Hindi tayo nagkahiwalay. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong mangako ulit sa'yo. Dito sa harap ng anak
natin. Ipinapangako ko na gugugulin ko ang bawat araw ng natitilang buhay ko para patunayang karapat dapat ako sa iyo. Para alagaan ka, para mahalin ka sa paraang dapat sana'y ginawa ko noon pa. Hindi niya kailangan ng sagot. Ang kailangan lang niya ay ang makita ang pagtango nito. Ngunit higit pa sa isang tango ang ibinigay ni Liwayway. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting puno ng lihin at saya. Dahan kinuha nito ang kamay ni Silang at ipinatong sa kanyang tiyan na mayroon ng bahagyang umbok na hindi pa napapansin ni Silang. Sa tingin ko, sabi ni Liwayway, habang isang botel ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi, may sasagot na sayo. Lumipas ang ilang buwan, ang bahay, anihan, na minsan ay naging saksi sa mga luhang tahimik at mga pusong wasak ay muling napuno ng buhay. Ang malamig na katahimikan ay napalitan ng isang bagong tunog. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa loob ng tahanang iyon, ang mahinang iyak ng isang sanggol. Sa silid kung saan minsan ay natulog ang isang bayaning bata, ang sinad ng umaga ay dahang gumagapang. Nagbibigay liwanag sa isang bagong simula. Nakatayo si Silang sa tabi ng bintana, maingat na karga ang isang maliit na kimpal ng himala na nakabalot sa isang kulay rosas na kumot, ang kanyang anak na babae. Ang mga daliri nito ay napakaliit. Mahigpit na nakakapit sa kanyang hintuturo. Ang mga mata nito, kapag dumidilat, ay kasing liwanag ng mga bituin. Papa itong natutulog sa kanyang mga braso. Walang kamalay. Malay sa unos na pinagdaanan ng kanyang mga magulang para marating ang payapang umagang ito. Lumapit si Liwayway mula sa likuran. Ang mukha ay nagliliwanag sa pagmamahal at kapaguran ng isang bagong ina. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat ni Silang at sabay nilang pinagmasdan ang kanilang biyaya. Kamukha mo siya, bulong ni Liwayway. Ngumiti si Silang. Pero nakuha niya ang tapang ng nanay niya. Magkahawak kamay nilang pinanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Isang tanawing maraming beses na nilang nakita. Ngunit ngayon ay may bago at mas malalim na kahulugan. Ang bawat kulay sa kalangitan ay isang pangako. Ang bawat hampas ng alon ay isang awit ng pag-asa. Pinangalanan nila ang sanggol na sinagliway, isang pangalang nagbibigay pugay sa nakaraan at yumayakap sa hinaharap. Ang ilaw na gumabay sa kanila mula sa kadiliman at ang bukang Liwayway na naghihintay sa dulo. Ito ang kwento ng Kuya Sinag mo, bulong ni Silang sa natutulog na sanggol. Ang boses ay puno ng pagmamahal at paggalang. Ang batang nagligtas sa ating lahat. Itinuro niya sa amin kung paano magmahal ng walang kondisyon, kung paano magpatawad, at kung paano muling bumangon. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pag-ibig na mas matatag at mas dalisay kaysa dati. Hindi na ito ang pag-ibig na mapusok at makasarili ng kanilang kabatan. Ito ay isang pag-ibig na sinubok ng apoy, inubog ng sakit at pinatatag ng pagpapatawad. Salamat, Liway, sabi niya. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi lang ako ang nagbigay. Sagot ni Liwayway, inaplos ang pisngi ng sanggol. Pareho tayong binigyan. Ni Sinad. Habang magkayakap sila roon, isang amang natuto sa kanyang mga pagkakamali, isang inang nakahanap ng lakas sa gitna ng pighati, at isang sanggol na simbolo ng kanilang bagong simula, isang sinag ng araw ang tumama sa bintana. Ang ginintuang liwanag nito ay yumakap
sa kanilang tatlo. Mainit at mapayapa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Nagkaroon ng mga kasinungalingan, tataksilan at isang kawalan na habang buhay nilang dadalhin. Ngunit sa pagharap, sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay, natagpuan nila hindi lang ang kapatawaran para sa isa't isa kundi pati na rin para sa kanilang mga sarili. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan nila ang daan pabalik. Pabalik sa bahay-amihan, pabalik sa pag-ibig, pabalik sa pagiging isang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Naliwayway at Silang. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama namin mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahiya. Ang pagsulat ng komentong ito ay isa ring personal na paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong binabagabag ako ng bigat ng pigati ni Liwayway at dinadamayan ang tahimik na pagsisisi ni Silang. Sinikap kong isulat ito ng may buong katapatan dahil naniniwala akong ang mga kwentong tumatatak sa puso ay yaong mga sumasalamin sa ating mga sariling karanasan, sa ating mga kabiguan, at sa ating mga tagumpay. Dahil sa uli, ang kwento ni Naliwayway at Silang ay hindi lamang tungkol sa sakit at pagtataksil. Ito ay tungkol sa hindi masusukat na lakas ng isang ina, sa kapangyarihan ang pagpapatawad na kayang buuin, muli ang pinakawasak na mga puso. At sa pag-asang laging abang pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi kawalan ng pagkakamali, kundi ang kakayahang bumangon mula sa mga ito ng magkahawak kamay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaborito ninyong sandali sa komento? Aling aral ng pinakanagmarka sa inyong puso? Mangyaring iwanan ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay isang inspirasyon. Muli, ang aking taos, pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento.